Lono, so ngayon no, may kasabihan no, ang mga mayayaman no, na kung ikaw ay isang taong may pangarap sa buhay na gustong yumaman, huwag kang makipagkaibigan o sumasama sa mga taong walang plano sa buhay, gaya ng mga taong tambay o mga taong namumuhay lamang sa kahalayan no, o sa mga taong gustong gusto yung pagwawaldas ng pera. Siyempre, ang sasamahan mo yung mga taong may mindset na business minded no, yung aatin ka sa mga seminar na may matutunan ka kung paano magpalago ng pera, ganyan ang kasabihan ng mga mayayaman. Kung ikaw ay may plano na magiging businessman or gusto mong yumaman, the same din sa mga tao no, na kung ikaw ay isang taong masama no, masamang tao ka, hindi ka talaga makipagkaibigan or sumasama sa mga taong matutuwid. So sa mga taong matuwid na may takot sa Diyos. Kasi kung ikaw isang masamang tao, tapos tinakasama mo yung mga taong matuwid na may takot sa Diyos, hindi kayo magkakaintindihan yan. No? Kasi kung may gusto kang gawin na ganito masama, pinipigilan ka ng mga taong matuwid. No? Siyempre, sa ganung paraan, conflict ang inyong mga kagustuhan. Sa ganung paraan din, nag-aaway kayo at hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay. No? The same din sa mga taong matuwid. Kung ikaw ay isang taong matuwid, hindi ka rin sasama sa mga taong gumagawa ng mga masasama o mga taong walang takot sa Panginoon. Kasi ganun din ang mangyayari. Gagawa ka ng mabuti, pinipigilan ka ng isang tao no, na gumawa ng kabutihan kasi ang gusto niyang gawin is yung kasamaan kung saan hindi mo gustong gawin. So the same din, no? Kung ikaw ay isang tao matuwid, kailangan ang kasamahin mo ay yung mga tao rin matuwid kung saan marami kang matutunan sa kanya. May mga kasi hindi lahat na may pareho tayong kaalaman, no? May kaalaman ako na wala sa iyo or may kaalaman ka na wala sa akin. So, sharing kayo so, sa ganun na paraan. So, mag-sharing kayo ng mga kaalaman at nagiging matuwid kayo. So, ganito rin, gaya ng mga halimbawa, manok. Siyempre, kung ikaw ay isang manok, yung kakasamahin mo naman sa paghanap ng mga makakain mo o mga pagkain, eh siyempre, katulad mo rin na manok. No? Hindi ka pwedeng sumama sa mga pato, no, papasalo no, sama ka sa mga pato o sa mga bibi. Yung mga bibi pupunta sa tubigan lalangoy, ikaw naman no, kasi napasama-sama ka, sasama ka rin doon, no? Hindi mangyayari yun, no? So mag-ingat po tayo sa bawat company na ating pinapasukan or kinakasama. Mag-ingat tayo sa mga tao na ating kinakasama. Kung ano man yung mindset natin, kung ano man yung mindset, kung ikaw ay may takot sa Panginoon, kailangan, kung gusto mo talagang magiging maalam at madagdagan yung kaalaman mo patungkol sa salita ng Panginoon, kasi may mga bagay na kulang ka sa kaalaman, may mga bagay na kulang ka sa idea or knowledge or mga kalooban ng Panginoon na ma-adapt mo sa iba, no? May mga parables, no, na matutunan mo galing sa iba, no? So gusto mong sumama ka din sa mga tao may takot sa Panginoon, kung saan yung mga tao na yon is yung naglilingkod sa Panginoon. Huwag yung mga tao no, na lumalakad ng dalawang daan, no? Minsan dumadaan sa mabuting daan, minsan dumadaan din sa tagilid na daan, sa mga likong daan, no? So mag-ingat po tayo dito sa mundong ito, kasi sinasabi dito sa kasulatan no, na ang isang masamang tao lamang no, ay kayang humakot o kayang humatak kahit pa ang mga tao matuwid, mahatak niya, no? Kasi ang mga manliling lang, impostor dito sa mundong ito, patuloy na manliling lang at sila rin ay maliling lang. So mag-ingat po tayo sa bawat tao na ating kinakaibigan, kinakasama, or bawat company na ating sinasamahan, no? So dito sa mundong ito, lagi nating tatandaan, temporary lamang tayo dito sa mundong ito at hindi tayo magtatagal. Kailangan ang company or mga grupo o samahan or mga makakaibigan na ating samahan is ito yung mga tao no, na may takot sa Panginoon. Hindi yung isa kang tao na mumuhay sa kalooban ng Panginoon pero mas ikinatuwa mo or ikinasaya mo ang pakikisama or pakikipagkaibigan or pakikisama mo sa mga tao walang takot sa Panginoon, kasi nga sinasabi mo na masaya sila kaibigan o masaya sila kasama kasi nag-i-enjoy ka, no? So wag sana ganun, no? So mag-ingat tayo, no? Kasi baka hindi mo alam, no, na ang mga tao na yung iniisip na maging kaibigan ay siyang dahilan na siya magpapahamak sa iyo pagdating ng araw. Sa lagi mong imulat ang iyong mga mata sa mga bagay dito sa mundong ito, sa mga bagay no, na
ginagawa sa mga tao sa mundong ito. Kasi kung pagmamasdan mo ang bawat paligid dito sa mundong ito, bihira ka lang talaga na makakita ng tao no, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi ang bawat tao ngayon, kumaga, lumalakad sa kanya-kanyang mga daan, no? Kanya-kanyang mga desire ang bawat puso. No, may mga tao no, na instead na magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Diyos, mas sinisiguro nila ang maghanap buhay. No, mas sinisiguro nila yung paano sila makakain, no, makahanap ng mga pagkain. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo dito, na ang itong mga bagay na ito, yung mga pagkain, itong mga bagay na ito, ay kailangan natin ito. At alam na ng Diyos na kailangan natin ito. Pero itong mga bagay na ito ay hinahanap-hanap lagi ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. No, so, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, huwag kayong mag-alala. So, hindi tayo mag-worry. No? Let not your heart be troubled. No? So, mag-ingat po tayo sa ating mga kasama, mga tao, kinakaibigan natin. Kailangan piliin po ninyo yung tao na siyang makakatulong sa iyo na mag-grow ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung magiging malamig ka sa Diyos. Kasi may pagkakataon ng mga ganon. Minsan kasi, masarap maging kasama yung mga taong gumagawa ng kasamaan. Kasi yung mga kasamaan, yung mga mali, yung mga paninira sa kapwa, or ano pa man, mas ginagawa nilang katatawanan. No, sinasabi nila na ganito, ganyan, ginagawa nilang katatawanan ang mga kasalanan. Ang sinasabi ng ating Panginoon, no, na ang bawat kasalanan, or huwag kayong gumawa ng mga bagay, no, na mga joke-joke. Kasi kung lagi natin gagawin ito, yung paggagawa natin ng mga joke-joke, ng mga masasama, lalong hihigpitan ang paggapos sa atin. Anong gapos? Kasalanan po yun. Kadina ng kasalanan na gagapos sa atin, na siyang hihila sa atin patungo talaga sa ating kaparusahan. Habang lumalakad ka, nakakadina ka. Kadina yun na kasalanan. Pero kaya yung putulin ng ating Panginoon sa Kristo every time na isang tao babalik sa ating Panginoon at magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. No? Mag-ingat po tayo, no, sa bawat tao na kinakasama natin o kinakaibigan. Hindi lahat, no, hindi po lahat. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba, patungkol sa false prophet at saka sa mga karnero. Akala mo karnero pero lobo pala ang nasa loob ng puso. No? So, tingnan mo isang tao mabuti pero may masama palang hangarin pa sa iyo. May masamang hangarin sa iyo, no? So mag-ingat po tayo sa mga ganito kasi ang mundong ito, maniwala kayo, laganap ang kasamaan, harap-harapan ang kasamaan. Bawat tao gumagawa ng kasamaan sa bawat kapwa nila at walang tigil. Ganito ang nangyayari dito sa mundong ito. Matindi ang nakawan, matindi ang pagsisinungaling, matindi ang pandaraya sa bawat aspeto o bawat ginagawa for the sake of money and self-interest, no, sa ganito sitwasyon. So mag-ingat po tayo, no. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat in the Lord. Amen.